Cheapest gaming PC. Nandito ako ngayon sa 888 Mall sa Bacolod City kasi may nakita ako na ad na mura na PC for only 2,000 pesos lang. i3 3rd gen ata with 4GB na RAM. Ang problem, hindi makatanggap ng full size na graphics card. Unless palitan ko ang bracket ng graphics card ko, so ang trabahoso na. So, nag-decide na lang ako bumili ng motherboard at processor na bundle. Dito sa shop na to, meron sila i5 na 4th gen with motherboard for 3,500. I know medyo mahal at meron mas mura sa Shopee kaso kailangan ko urgently. It's for a friend of mine. Gusto ko siya surprise kasi nasira ang motherboard ng 1st gen i3 niya. Hindi ko alam ang dahilan. Instead of buying a motherboard, nag-decide na ako palitan ang buong system. Kasi kompleto naman mga gamit ko sa bahay. Meron akong RAM, SSD, and hard drive. So, pakita ko lang sa inyo pagdating ko sa bahay. So guys, i5, pasensya na, nagpiprint ako. i5 4th gen, lagay ko ng 8GB na RAM, so 4GB, and GT 710, and then power supply, 120GB na SSD, wall RAM brand, and 160GB na hard drive. So yan, i-assemble ko. And then pakita ko sa inyo ang performance niya. So pasensya kung medyo messy ang table kasi marami akong ginagawa. So sige guys, i-assemble ko muna. So guys, moment of truth. Wala, hindi gumana. So guys, napatakbo ko na talaga ang binalaktad kong CPU. So yan, this is ang niya, i5 4590 clock at 3.30 GHz, 8GB ang RAM, DDR3. Mabuti na detect yung RAM. At ang CPU tempta 77 degrees. Parang okay naman. Yan, mga voltage, ang fan speeds. So, naka-SSD yan. Sige, tapusin natin ang setup. So guys, explain ko lang sa inyo. Sa upper left nyo, naka-label ang CPU natin is i5 4590. Ang percentage niya is 40%. Ang GT 710 is naka 100. So, by the way, nakaset to sa lahat ang graphics niya sa low ha. Everything is low. Nakaset sa 30 FPS. So, we're looking at meron tayong frame drop na from 28, 29, 30. It's struggling to keep up sa 30 FPS. So, ang i5 4590 ang CPU utilization is only around 50% lang, 30 to 50%. Pero ang GT 710 is maxing out. Binibigay niya ang lahat. Maximum performance na siya. 100% na. So, yan ang tinatawag na bottleneck. So, the reason I paired ang dalawa nito kasi ang GT 710 hindi naman akin, sa friend ko to. So guys, I tested Genshin Impact kasi itong pinaka demanding na game. And also, I'll be uploading another video where I test mga sikat na PisoNet games like Valorant, Dota 2, Crossfire, lahat gamit ang ganitong setup with i5 4th gen and GT 710 para pakita lang sa inyo ang performance niya. Guys, do I recommend this kind of setup? Of course not. So if you have an i5 4th gen, I recommend GT 1030 or RX 580 ang i-pair nyo. I only use GT 710 kasi yan ang available ngayon at wala na ko ibang graphics card. So if you have an i5, just go for RX 580 or RX 590. Mura lang yan. So guys, thank you for watching. Make sure to subscribe and like or leave a comment kung meron kayong tanong or mga suggestion. As always, I'll see you on the next video. Peace!